Buti pa po sa issue ng, pagpapanagot kay, Apollo Kibuloy, meron pong unity ang mga komite ng Kamara at saka Senado. Sa Senado tsaka sa Kamara po ay, pinapasapina na si, Apollo Kibuloy. Dapat humarap siya at, panawagan natin sa Vice Presidente kasi alam din naman natin na, ah, ah, close naman po, si Apollo Kibuloy sa mga Duterte. So sa Vice Presidente po natin na DepEd Secretary kung tunay pong gusto nilang protektahan ang mga kabataan, ang mga estudyante mula sa karahasan at kapahamakan. Si Kibuloy po meron po yang kaso 'di ba sa US, child trafficking at, sexual na mga ginagawa. Kaya dapat lang po 'no ay humarap siya both sa Senado at sa Kamara din dahil nga itong SMNI ginagamit niya, para ilihis yung atensyon ng mga tao. Pagmukhahin pa siyang biktima kahit na ganito na yung kanilang, mga ginagawa. Sa kabila ng, palpak din na track record ng, AFP sa intel gathering nila, patukol naman po ito sa red tagging na ginagawa sa SMNI. Kahit may intel gathering yung AFP, pero pumapalpak, pa rin 'no, kahit ang laki ng budget nila kada taon, napag-alaman natin sa nakaraang hearing sa Kongreso na mulat na naglalako ang SMNI ng, AFP propaganda sa kanilang plataporma nang walang ginagawang independent verification. Hindi lang ito simpleng lapse in oversight, sistematiko ito. Sa research natin sa Kabataan Party List bago ma-take down ang unang YouTube account ng SMNI, naitala natin na may panare-red tag sa mahigit 288 videos sa loob ng 2 buwan, mula September 21 hanggang October 30, 2022. Ibig sabihin po on average, naglalabas ang SMNI ng 5 videos kada araw na nangre-red tag ng kabataan at iba't ibang ordinaryong Pilipino at grupo na may lehitimong hinaing. Nilalaso nila ang isip ng kabataan sa gitna ng krisis sa edukasyon. Napakalayo ito sa papel ng media na bantayan ang mga abuso ng gobyerno at panagutin ang mga may sala. Ang SMNI ay fake news factory at mercenary propagandists. Partners in crime sila ng AFP upang man-red tag, manira at magpahamak ng mga inosenteng tao na kritikal lamang sa mga pahirap na patakaran ng gobyerno. Kahihiyan at sobrang pagbaba ng standards na tawaging journalism pa yan. Ito mismo ang panganib sa press freedom at freedom of expression.